Hindi ka pa ba talaga okay? Nakakahiya na sa bride mo dahil naa-adjust na ng naa-adjust ang schedule ng dapat nakasal ninyo. Ana, sige ng Rose sa anak niyang si Lawrence. Ma, akala ko ayos na ako kahapon. Pero ngayon biglang bumalik na naman yung sakit ng tiyan ko. Give me 1 more week. Siguro naman ay okay na talaga ako nun. Nakangibit pang mukha ni Lawrence habang sinasabing mga katagang yon. Hi Lawrence, sa kaka 1 week mo ay inabot na ng 1 month ang delay ng inyong kasal. Ay, you're stressing me out, Lawrence. I'll explain this to Mrs. Conchita. Just make sure na next week, maayos ka na, ha? Paninigurado ng ginang. Nang makaalis na si Ginang Rose, ang kaninang mukha ni Lawrence na nakasimangot ay unti-unti nang umiisi ngayon dahil sa pangatlong pagkakataon ay napaniwala na naman niya ang kanyang ina, kaya naudot na muli ang kanyang napipintong kasal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kabilang sa pamilya ng mga politiko ang pamilya ni Lawrence Buenavista, ang bunsong anak ng mag-asawang Conchita at Ramon. Bukod sa kanyang kuya ay siya na rin ang susunod na napipisil ng kanyang mga magulang na tatakbo sa pagkaalkalde ng kanilang lugar at susunod na sa legasiya ng kanyang amang si Don Ramon. Ngunit sa pag-aakalang masusuyo nila ng maayos at matuturuan si Lawrence sa mga gawaing may kaugnayan sa politika, ay doon pa sila nagkamali. Walang ibang mahalaga sa binata kundi layaw at luho. Maliban doon ay babae, bar, alak at bisyo. Kumbaga, black sheep sa pamilya. Kung siya ay tawagin. Madalas nga siyang maikumpara sa kanyang kapatid at sa kanyang kuya na si Christoph. Nakabaligtaran naman ang karakter nitong si Lawrence. Ngunit magpaganon pa man ay walang pakialam dito si Lawrence. At hindi niya tinitingnan bilang karibal sa kanilang pamilya ang kanyang kuya na si Christoph. Lawrence, saan ka pupunta? Ang aga-aga pa. Hindi ba't magpapasama sa'yo ang papa mo sa Tagaytay para mag-golf with Mayor Arellano? Tanong ni Ginang Conchita sa anak na si Lawrence. Nakasuot naman si Lawrence ang simpleng white t-shirt at itim na board shorts. Tamad na tamad pa ang itsura nito dahil sa wala pa rin itong tulog dahil sa kakaparty niya. Alas 6 na nga ito umuwi para lamang matulog at ngayong alas 8 ay aalis na ulit siya. Pinapahalata rin kasi niya na ayaw niya talagang tumigil doon dahil halos araw-araw tinatambayan ng kanilang bahay ng mga politiko, kaya puro tungkol sa politika ang kanyang narinig sa mga tao rito. May pupuntahan ako ma, hindi ako pwede ngayon. Tinatamad na sabi ni Lawrence. Hawak-hawak pa nga niya ang kanyang vape at saka hinit-hit ito. Stop it, Lawrence. You can't leave. Siguradong hahanapin ka sa akin ng ama mo. Makinig ka naman for once, Lawrence. Dumating na roon ang kanyang kapatid na si Christoph na kahit nasa bahay ay sadyang ayos na ayos ang suot nito at formal na formal. Ma, what's happening here? Mahinahong tanong ni Christoph sa kanilang ina. Lumapit ito habang nakasuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng kanyang itim na slacks. Hindi ba may lakad sila ng iyong ama? Eto, at may lakad din daw siya ngayon kaya hindi niya masasamahan ng iyong papa. Hi, Christoph. Hindi ko na alam dyan sa kapatid mo. Try to convince him. Magpapamassage lang ako. Maiwan ko na kayo. Sa pagtalikod ng ginang ay marahan namang tinapik ni Christoph ang kanyang kapatid sa balikat nito. Tol, saan bang lakad mo? Tanong ni Christoph sa kanya. Muling humit-hit ng vape si Lawrence saka siya sumagot. Magpapadagdag ako ng toto. May nakita akong bagong design eh. Sagot niya sabay tingin sa kuya niya. Napangisi naman si Christoph. Hindi ba yan ang pinagtalunan niyo last time ni Papa na makita niya ang tattoo dyan sa batok mo? Hindi ka pa ba nadadala? Tanong nito. Natawa lang naman si Lawrence. Tol, you know Papa and you know me. Magkaiba kami ng gusto at hilig. Ngayon, naninindigan siya sa mga paniniwala na dapat perpekto ako. Pero, naninindigan din ako sa mga paniniwala ko. Na ayoko ng mga bagay na gusto niya para sa akin.
Naiintindihan mo naman ako, tol, diba? Maging sa babae nga na aking mamahalin at mapapangasawa ay sila rin ang nagdedesisyon. I'm sick and tired of this place. Malaki naman ang bahay pero parang sikip-sikip ng pakiramdam ko. Kaya tol, if you want, ikaw na lang sumama kay Papa. Ikaw na rin ang mag-explain sa kanya, okay? I'll go ahead. Hindi na nakapagsalita pa si Christoph dahil tumalikod na kaagad si Lawrence. Napailing na lamang siya sa mga sinabi nito. Minsan naiisip ni Christoph na sana ay meron din siyang tapang at lakas ng loob na katulad ng kay Lawrence. Yung paninindigan sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang passion, at sa kanyang sariling desisyon. Ang tunay na hilig naman talaga ni Christoph ay ang sumayaw. Ito ang kanyang passion, ngunit natigil na rin niya dahil hindi ito gusto ng kanyang ama. Para raw sa kanyang ama ay walang silbi ang passion kesa sa propesyon. Sumunod at nakinig kaagad siya rito dahil ang tingin naman ng lahat sa kanya ay good boy ng Buena Vista family at si Lawrence ang black sheep. Sa kabilang banday, hinayaan na lamang niya ang kanyang kapatid na umalis dahil hindi rin naman niya ito mapipigilan pa dahil likas na mas matigas pa sa bato ang ulo ng kanyang kapatid na si Lawrence. Lawrence, kanina ka pa namin hinihintay. Ready ng pag-ukit natin. Sinalubong siya ng isang lalaki na batbatang tattoo ang katawan. Ultimo mga mata nito ay meron na ring tattoo na purong itim na aakalain mo ay nakasuot lamang ng itim na contact lens. Siya si Limo, matalik niyang kaibigan. Na-corner pa ako ni Mami. Tara, simulan na natin. Sagot naman ni Lawrence at saka umupo na sa may upuan na may ilaw sa kanyang gilid. Dim light lamang ang liwanag sa buong silid at may 3 dibisyon sa pagitan nila. Sa 2 dibisyon ay naroon ang 2 pa nilang kliyente na magpapataturin. Bakit ba mukhang bad trip ka na naman? Tanong ni Limo habang inaayos ang mga gagamitin sa pagtatatu kay Lawrence. Dismayado naman ang reaksyon ng mukha ng lalaki dahil sa tuwing maiisip niyang kapalaran na naghihintay sa kanya sa kanilang pamilya, ay bigla na lamang talaga siyang nawawala ng gana. That fucking arranged marriage is pissing me off. Inisasabi ni Lawrence. Yun pa rin ba pinoproblema mo? Hindi pa rin ba yung tapos? Hindi naman matatapos yun kung hindi ko susundin ang kagustuhan nila maikasal ko sa babaeng napili nila para sa akin. Wika niya. Marahan namang itinaas ni Limo ang short ni Lawrence at saka ikinapit doon sa kanyang hita ang disenyong napili nito. Bakit kasi hindi ka na lang magbayad ng babae na magpapanggap na syota mo o nabuntis mo para wala na silang rason na ipagpatuloy o ipilit pang kasal mo? Sambit naman ni Limo. Napangisi naman si Lawrence. Bro, baka nakakalimutan mo. Wala pa akong siniseryosong babae sa tanang buhay kaya hindi sila maniniwala sa akin na nasa galawang for good na ako. Niwala pa nga akong maipakilala sa kanila kaya baka lalo lang nila akong paghigpitan. At isa pa, wala namang matino sa mga babae ko para bayaran kong magpanggap na nobya ko. Hindi nila kayang magpakatino o profesional kapag si Papa ng kaharap. Baka lalo lang ako mapahamak. Paliwanag naman niya. Palibhasa nga'y babaero at walang siniseryoso, kaya ganun na talaga ang tingin sa kanya ng mga tao. Lalong-lalo na ng kanyang pamilya na lahat ng bagay para sa kanya ay isang laro lamang. Kung ganun, kailangan pa nating mag-isip ng paraan para mahinto ang kasal. Dahil ang naiisip ko lang naman talaga na nag-iisang paraan dyan ay magkagusto ka na talaga ng babae. Yung tipong siseryosohin mo na, yung medyo disente at may class. Pero syempre, dapat pasok pa rin sa panlasa mo. Hindi na aalmang mga yon kapag nalaman nilang magsiseryoso ka na. Yun lang naman ang gusto nilang mangyari, diba? Ang magbago ka na. Kaya, ikaw na mismo ang gumawa nun sa sarili mo, kahit pagpapanggap lang. Sabi naman sa kanya ni Limo. Napaisip naman si Lawrence. May punto rin naman ang gustong ipahiwatig ng kaibigan si Limo, ngunit ang gusto niya, kung magseseryoso na siya, ay dapat doon sa babaeng magugustuhan din siya. Hindi na lamang sumagot si Lawrence, bagkus ay nag-focus na lamang sa kanyang tattoo. Nang kinagabihan, katulad ng halos araw-araw na gawaan ni Lawrence,
Nagtungo ulit siya sa bar na lagi niyang pinupuntahan. Bro, ang daming chicks oh. Malay mo, nandito na yung hinahanap mong babae na seseryosohin mo. Pabirong sabi ni Limo sabay lagok sa beer na kanyang hawak-hawak. Nakikita mo ba yung mga babaeng yan? Mas wild pa mga yan sa Tigre. At sa ganitong lugar, alam kong hindi ko makikita ang hinahanap ko dahil pare-pareho lang mga babaeng nandito. Tugon naman ni Lawrence at sinat na rin ang hawak niyang beer. Pinanood lang nilang dalawa ang mga kababaihang halos magwalaan at magubad na doon sa gitna ng dance floor. Sabi nga ni Lawrence, they are all wild and stubborn. Ang iba pa ay naghahalika na rin at walang pakialam kung sino ang makakakita. Ganito laging eksena ni Lawrence sa bar na iyon. Madalas ay siya rin ang nasa posisyon ng mga iyon. Tila wala nga sa mood na makipaglandian ngayon ng binata dahil sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang kasunduang pagpapakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. Kanina ang plano lamang talaga niya kaya nagtungo sa bar na iyon ay para magpakalasing at wala sa mood ng babae. Hanggang sa umagaw sa kanyang atensyon ng isang mukhang hindi pamilyar sa kanya. Halos araw-araw na si Lawrence sa bar na iyon kaya halos lahat ay namumukaan o nakikilala o nakakasalamuha niya na maliban sa babaeng iyon na nakaupo sa may bar area na mukhang walang kasama. Habang lumalagok siya ng beer ay hindi pa rin mawala sa kanyang paningin ng babae. Nakasuot ang babae ng nagkikintaba na tube dress habang ang buhok nitong mahaba ay nakalaylay lamang. Sa dami nga ng babae doon ay masariwa iyon sa paningin ni Lawrence. Inobserbahan lamang ito ng lalaki ng ilang oras at nang mapagtantong wala naman sigurong hinihintay ang babae ay lakas loob niya na itong nilapitan. Bro, dun lang ako. Paalam ni Lawrence kay Limo na kasalukuyang may kadate na rin. Marahan siyang humakbang papalapit sa babae habang ang ibang kababaihan naman na madaanan at malampasan niya ay panayang himas at haplos sa kanyang matitipunong braso na animoy isang santo na kulang nalaman ay luhuran at sambahin siya. Sa pagbabaybay naman ng paningin ng babae ay sa wakas, nagkapanagpo na rin ang kanilang mga titig. Nagkasalubong ang mga tingin na iyon kaya sigurado ang babae na siyang pakay ni Lawrence. Hi! Bungad na bati ni Lawrence sa babae. Pasimple naman na ibinaba ng babae ang kanyang maikling tube dress at halata namang hindi komportable sa kanyang suot. Hi, sagot niya. I'm Lawrence. Pagpapakilala ni lalaki sabay lahat ng kanyang kamay upang makipagkamay sa babae at kaagad din namang nakipagkamay sa kanya ito. Zahara, sagot naman ng babae. Sa sandaling yon ay tinabihan na rin ni Lawrence doon at saka nakipagkwentuhan. Zahara? Ang unique ha? I love your name. Sabi pa ni Lawrence para sa babae isang uri ito ng pambobola ngunit para kay Lawrence ay interesado talaga siya sa kanya at ngayon lang naging interesado si Lawrence sa isang babae. Thank you. Matipid na tugon na lamang ni Zahara. May kasama ka? Muling tanong ni Lawrence. Ngumiti naman ang babae. Nope, I'm alone. Bakit? Sasamahan mo ba ako? Napahinto naman si Lawrence sa pag-inom sa bar at saka tumitig sa babae ng malalim at gumisi. Pwede ba? Lakas loob niyang tanong. Mahahalata ang pagkakaroon ng class ni Zahara sa pamamagitan ng magandang tindig at pananalita nito. Mas sa pagtanto ngayon ni Lawrence na sadyang ibang-ibang babae kumpara sa mga nagdaan sa kanyang mga kamay. Ikaw, mag-isa ka lang ba? Tanong naman ni Zahara sa kanya. Nope, I'm with my friend. He's over there. Sabay turo ni Lawrence sa kanyang kaibigan na si Limo. Napatango naman ang babae at saka muling syumat ng beer. Oh, I see. Dahil wala na rin namang balak alisan ito ni Lawrence, lalo pa nang malaman niyang solo lamang ang babae ay nakapagkwentuhan na lamang ito dito. Anyway, why are you here? Nag-break ba kayo ng boyfriend mo or pinalayas ka sa inyo? What? Pag-uusisa ni Sarah. Napatawa naman siya sa mga haka-hakang yun ng lalaki. Sa unang tanong mo, wala akong boyfriend. Kaya hindi ako galing sa breakup. Kaya ako nandito. Pangalawa, hindi ako pinalayas. Ako ang pinalayas. Nakangiting sagot ni Zahara.
Medyo misteryoso ang babae para kay Lawrence. Ang mga sagot nitong maging ang kanyang presensya ay tila nababalot ng mga katanungan ng para sa binata. Lumalalim na rin ang gabi at napapadami na rin ang kanilang naiinom. Hindi na rin namamalaya ng dalaga na malapit na sa kanya si Lawrence na halos magdikit na rin ang kanilang mga katawan. Ramdam kasi ni Lawrence na napapatingin din kay Zahara ang ibang lalaking naroon. Kaya naman pasimple niya nang binabakuran ang dalaga. Nagbablush ka na, lasing na sabi ni Lawrence. Namumungay na rin ang mga mata nito habang pilit na tinatandaan ang mukha ng babae. Yeah, nagbablush lang pero hindi lasing, sagot niya. Maya-maya pa ay nagulantang naman ang mundo ni Zahara nang bigla siyang halikan ni Lawrence sa kanyang makipot at mapulang labi. Mabilis lang yon at kung sa mga teenager ay masasabi nila yung isang nakaw na halik. Why did you do that? Why did you kiss me? Naniliit ang mga mata ng babae na tila nawawalan na rin ang balanse sa kanyang kinauupuan. Ngumisi naman si Lawrence. Bakit ba hinahalik ka ng isang lalaking isang babae? Tanong ni Lawrence. Hindi na rin nila alintana kung maibabang nakakarinig pa ng pag-uusap nila kahit pa mauwi ito sa isang masela na konversasyon. Kahit alam nilang doon din patungo ang usapang ito, ay ginawa muna nilang takamin ng isa't isa, lalong-lalo na si Lawrence kay Zahara. Do you really need an answer for that nonsense question? Tanong ni Zahara. At saka sinat ng huling patak ng beer sa boteng hawak niya. Yes, gusto kong malaman. Tugon ni Lawrence at saka nagbigay ng isang nang-aakit na mga tingin. For me, dahil may gustong ipahiwatag ang lalaking yon, may gusto siyang ipadama sa babae kung bakit niya ito hinahalikan. Ikaw, may gusto ka bang ipahiwatag kung mangyari? Sa titig na iyon ni Zahara kay Lawrence ay tila tuluyan na nilang nahuli ang gustong mangyari ng isa't isa. Walang ano-ano pa ay mabilis ang umalis ang dalawa patungo sa condo unit ni Lawrence. Ni hindi na nila kinailangan pa ang permiso ng bawat isa dahil sa mga titig pa lamang nila ay alam na nila ang kahahantungan nila sa gabing yun. Tila parehas sanay ang dalawa sa kanilang ginagawa. Sabik na pawang ayaw nang magtira pa ng lakas para bukas. Hindi rin naman kasi ito ang unang pagkakataon ni Lawrence. Ganon din naman ni Zahara. Dala na rin ang kalasingan kaya sa pintuan pa lang ng unit ni Lawrence ay nagsisimula na nilang hubaran ng isa't isa habang mariin na naghahalikan. Wala nang pakialam kung nakakasagi na sila ng gamit na nahuhulog sa sahig. Basta ang mahalaga ay marating na nila ang silid ni Lawrence na hindi nagbibitaw ng pagkakayakap at pagkakahalik sa isa't isa. Kinaumagahan 8:00 na magising si Lawrence. Sa pagmulat pa lang ng kanyang mga mata ay si Zahara na kaagad ang kanyang hanap, ngunit sa kasamaang palad ay wala na ito sa tabi niya. Hindi pa man nga sumisikat ang araw ay nakaalis na si Zahara. Ni hindi siya nag-iwan ng calling card o anumang bagay na maaaring makontak siya muli ni Lawrence. Laking sisi naman ng lalaki dahil hindi man lamang niya nakuhanan ng info ang babae kung kailan naman gusto niya nang magseryoso. Damn, who is she? Sino kaya siya talaga? Bad trip naman. Kung kailan gusto ko na magseryoso, tsaka naman nawala pa. Anas ni Lawrence sa kanyang sarili. Samantala, isang nurse naman si Zahara Marquez. Nagkanobyo na siya isang beses, ngunit hindi rin nagtagal dahil sa nahuli niya itong may ibang babae. For her, that night with Lawrence is just nothing. Sanay na siya sa mga ganong galawan. Hindi na big deal sa kanya kung naibibigay niya ba muli ang kanyang pagkababae sa ibang lalaki na noong gabi lang niya nakilala. Hindi na yun mahalaga sa kanya kaya wala na rin siyang pakialam kay Lawrence. Na mga sumunod na araw nagpatawag ng pagpupulong si Ginoong Buenavista at ang pag-uusapan ay patungkol sa nalalapit na kasal ni Lawrence. Lawrence, saan ka pupunta? Sa pagkakataong to ay si Ginoong Buenavista nang humarang sa kanya. Napapikit naman si Lawrence dahil ang ama pang nakakita sa kanya na paalis na siya. May importante lang akong pupuntahan pa. Mauna na. No? You're not leaving. Hindi mo pa alam na nagpatawag ako ng meeting? Hindi ka aalas, naiintindihan mo? Istriktong sabit ng kanyang ama. Kapag si Ginoong Buenavista na nagsalita ay tila umuurong ng dila ni Lawrence.
Bawat kataga kasi na lumalabas sa bibig nito ay mararamdaman mo ang matinding otoridad at kapangyarihan. Katulad kung paano siya mamamalakad bilang isang alkalde sa kanilang bayan. Go to my office. Now. Anas niya sa anak. At hindi na rin nakapagreklamo pa si Lawrence kaya sumunod na lamang siya. Alam naman niyang tungkol na naman sa kasalanan ng pag-uusapan kaya talagang wala siyang gana. Lalo pa ngayon na sinisimulan niya ng hanapin ang babae ni Zahara na nakilala lamang niya sa bar 1 linggo na rin na nakakaraan. Simula kasi nung gabing may mangyari sa kanila ay sinunod-sunod na ni Lawrence ang pagpunta doon sa bar kung saan niya nakilala si Zahara at nagbabakasakali na muli niya itong makita. Ngunit bigo siya. Wala nang Zahara pang nagtungo doon at hindi na nagpakita sa kanya. Sa katunayan, sanay siya na pagkatapos may mangyari sa kanila ng isang babae, ay nauulit pa yung kinabukasan at yung babae pa mismo ang humahunting sa kanya. But Zahara is different. Rare. Ang hirap hagilapin. Ang hirap mahuli. Kay Zahara na challenge si Lawrence at nahirapan ng ganito kaya talagang hindi niya makakalimutan ang dalaga. Ngunit itinanim na ni Lawrence sa kanyang isipan na hahanapin niya ito ano man ang mangyari. Lawrence, pwede bang isang tabi mo yung vape mo kahit ilang oras lang? Istriktong muling tanong ng kanyang ama. Kompleto na sila roon sa opisina ng Don. Ang kanyang ina, ang kanyang kuya at siya. Pasimple namang umirap si Lawrence at inilagay na sa kanyang likuran ng vape. Isang sabi nga lang ng kanyang amay sumusunod kaagad siya dahil alam niya kung paano ito magalit. Okay, alam ko namang alam niyo kung bakit ko kayo pinatawag. Lawrence, I want you to stay here at home for 1 week bago ang kasal mo. Panimulang sabi ni Ginoong Buenavista sa anak. Kaagad namang umalma si Lawrence. What? What the hell are you thinking of me? Prisoner? Pa, I have my own life. Bakit ba hindi niyo maintindihan na ayoko magpakasal? Ayoko matali. Ayoko ng mga gusto ninyo para sa akin. Bakit ba hindi ninyo maintindihan yon? Sa pagkakataong yon ay tuluyan nang bumugso ang damdamin at saloobin ni Lawrence. Kalmado lang naman ang reaksyon ng kanyang ama at pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Para kay Ginoong Buenavista kasi, hindi magkakaroon ng direksyon ng buhay ni Lawrence kung hindi nito paiiralin ang kanyang kamay na bakal. Lawrence, lower your voice! Pag-awat ng ginang. Ngunit natili si Lawrence sa ganoong emosyon. Tila wala na nga siyang pakialam kung itakwil man siya ngayon na magulang sa kanyang desisyon at pagtutol na gawin. Handa siyang tumutol ngayon sa mismong kasal niya, matigil lamang ang para sa kanya ay kaibangan ng kanyang mga magulang. No, Ma. Once and for all, let's end this. I don't want that wedding. Hindi ako magpapakasal kahit na kanino. At walang sino man sa inyo ang binibigyan ko ng karapatan na magdesisyon para sa buhay ko at manipulahin ang damdamin ko. I hate being tortured, Ma. Like Kuya. Gustong-gusto niya ang pagsasayaw. Pero anong ginawa ninyo? Lawrence, stop it! Mariing sabat naman ang kanyang kuya. Ngunit walang pakialam si Lawrence at nagpatuloy lamang sa kanyang sinasabi. Hindi, kuya. Dapat alam nila yan. Dapat alam nila yung nararamdaman natin. Kung ano ba talaga yung mga hilig natin. Kung ano ba talaga yung mga gusto natin. Hindi tayo preso at higit sa lahat, hindi tayo robot. Ma, pa. Kuya is the best dancer sa klase nila. Mula pa ng junior high hanggang magkolehiyo. Yun ang passion niya. At alam kong iba ang saya niya kapag ginagawa niya ang bagay na yun. Hindi niyo alam? Kasi ni minsan, hindi naman kayo nagtanong sa amin. Wala kayong pakialam sa amin. Ang gusto niyo lang ay mabagkasasa sa yaman at kapangyarihan. Kaya nung pinatigil niyo kay kuya ang pagsasayaw, anong sinabi niyo sa kanya? Na walang kwenta ang pangarap na yon ni kuya at hindi dapat pinag-aaksayahan ng oras. See? That's bullshit. Our own happiness is just a waste of time for you. Pero yung pansarili mong kaligayahan na pilit mong pinapagawa sa amin, masaya ka pa ba? Masaya ka ba na makita ng mga anak mo na pinipilit na nilang gawin yung mga bagay na ipinapagawa nyo?
Kahit hindi naman masaya basta mapasaya ka lang namin. Ni minsan ba, tinanong mo si kuya kung masaya siya? Hindi pa. He's not happy. Noon pa man, pero ginagawa pa rin niya. Kasi mahal niya kayo. Mahal ko rin kayo. Ma, pa. Pero hindi ko ipapako ang aking sarili sa isang bagay na kailanman ay hanggang sa mamatay ako ay hindi makakapagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan. I'm sorry pa, ma. But I'm done with it. Nabalot ng matinding emosyon ng buong silid nang bumuhos ang nag-uumapaw na damdamin ni Lawrence. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lamang nilang nakita ang ganong kagalit ang binata. Ni hindi na nga sila nakaimik pa dahil tila tagos talaga sa puso ang mga salitang binitawan ni Lawrence. Maging si Christoph. Hindi siya makapaniwala na masasabi iyon ng kanyang kapatid. Hindi siya makapaniwala na may ilalakas pa pala ng loob si Lawrence. Dahil kung siya lang din, ay pawang wala pa sa kalingkingan ng mga salitang iyon nang kayang bigkasin ng kanyang bibig. Noon pa man, bata pa man ay paborito na si Lawrence ang kanyang ama. Kaya naman lahat ng pabor ay nasa binata. Kaya gustuhin mang umalma ni Christoph at suwayin din si Ginoong Buenavista ay hindi niya magawa dahil umaasa siya sa ganito man lang na paraan na pagsunod niya sa kanyang ama ay baka sakaling siya naman na maging paborito nito. At mahalin din, katulad ng pagmamahal niya kay Lawrence. Kahit palikas na pasaway ang kanyang kapatid. Kaya nga hindi na sumagi pa sa kanyang isip ang sumuway sa mga gusto nito dahil baka lalong mawala ang atensyon ng kanyang ama sa kanya. Pero magpaganon pa man sa loob-loob niya ay nais niyang pasalamatan ng kapatid sa ginawa nito. Dahil kahit si Lawrence na ang naiipit sa sitwasyon, ay kapakanan at kaligayahan pa rin niya ang ipinaglalaban ng kanyang kapatid. Kaya hindi na rin niya napigilan pa si Lawrence dahil totoo naman ang lahat ng mga sinabi nito. Sa kabilang banda ay hindi na nakataya pa kay Lawrence ang taas ng tensyon ng mga sandaling yon. Kaya umalis na lamang siya dala-dalang matinding sama ng loob. Pipigilan pa sana siya ng kanyang ina ngunit hindi na ito nagpapigil pa dahil ang gusto na lamang niya ngayon ay magpakalangu sa alak, magpakalasing at makalimot. Dating gawi ay sa bar na lamang ulit nagpalipas ng sama ng loob si Lawrence. Kahit na masama ang loob ay pasimple pa rin niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid at nagbakasakali na baka naroon si Zahara ngunit wala talaga. Kung kaya't itinood na lamang niya ang kanyang oras at panahon sa alak at magpakalasing hanggang umaga. Wala na ngang pakialam si Lawrence sa oras at sa kung nakakailang bote na ba siya. Sa pagkakataong ito ay hindi niya kasama si Limo kaya walang aalalay sa kanya. Wala na siyang pakialam sa paligid niya dahil para naman sa kanya ay wala na rin namang silbi ang kanyang buhay. Sa lahat ng mga araw na pumunta siya roon sa bar ay tila iyon na ang record-breaking ng kanyang mga nainom. Nang lumipas ang ilang oras, malalim na rin ang gabi nawawala na rin ang balanse si Lawrence na makarating sa kanyang sasakyan. Pinagtitinginan na rin siya ng iba. At ang iba naman ay parang nag-aalala. May lumapit pa nga sa kanyang isang lalaki at sinubukan pa itong pigilan sa kanyang pag-alis. Bro, mukhang lasing na lasing ka na. Huwag ka na kaya munang magmaneho. Malumanay na sabi ng nag-aalalang lalaki. Pinipilit pa nga ni Lawrence sa makalabas pa ng sasakyan upang murahin ang lalaki na nag-aalala lang naman sa kanya at hamunin ang away, ngunit yung mga daliri niya sa kamay ay hindi niya na maituon sa anumang bagay. Mind your own fucking business, bulyaw niya sa lalaki. Napailing na nga lamang lalaki sa sinabing yun ni Lawrence at saka tumalikod na lamang at hinayaan na ito. Siya nang pinapaalalahanan, ayaw pa niya. Bahala ka sa buhay mo, sabay talikod ng lalaki. Pinilit na lamang na itaas ni Lawrence ang gitna niyang daliri at saka itinaas sa lalaki na tumalikod sa kanya. Umikot naman ang mundo ni Lawrence na parabang lalamunin na siya ng lupa. Ngunit sa mga sandaling to, kundi na iyon ang kanyang naisip. Kung ligtas pa ba siya makakauwi dahil matimbang pa rin sa kanyang diwang nangyari kanina sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Wala naman akong ginagawang masama. Pero gusto nila akong ikulong? Ganun ba talagang kawalang kwentang tingin nila sa akin? I hate this fucking life. Mas mabuti pang mamatay na lang. Sinimulan nang i-start ni Lawrence ang kanyang sasakyan.
Nahirapan pa nga siyang ipasok ang susi sa keyport ng sasakyan dahil sa labis sa kalasingan. Hanggang sa wakas ay na-start na nga rin niya ang kotse. Pagkahawak niya ng manibela ay kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan. Mas dinina niya ang pagtapak sa silinyador upang mas mapabilis pa lalong pagtakbo ng sasakyan. Hindi niya alintana ang mga sasakyan na kanyang nadadaanan at nalalampasan. Diretso lamang ang tingin niya sa daan na sa bawat hampas ng hangin ay hindi mapigilang mapapikit-pikit na siya. Napapansin na nga ito ng ibang motorista sa kanyang nakakasabay kaya sila na lamang ang umiwas dito. Panay na rin ang tawag ng kanyang ina at maging ni Christoph dahil sa labis nilang pag-aalala kay Lawrence. Do you want me to be your puppet, ha? Habang buhay na susunod sa inyong mga pansariling kapakanan? Ganun bang gusto ninyo? Well, I can't give you that. Dalawin niyo na lang ako sa impyerno. Sa sandaling yon, ay tanging malakas na ingay na lamang ng mga busina ang namumutawi sa buong kalsada. Isang malakas na dagundong na naging sanhi ng karambola ng mga sasakyan sa daan. Ilang oras din na nakalipas buhat ng matinding aksidente na yon na nangyari kanina lamang at kabilang sa mga napuruhan ay si Lawrence. 2 araw din ang lumipas nang sa wakas ay magkamalay ang binata. Buong akala pa nga ng lahat ay tuluyan na itong makokoma dahil sa naging matinding pinsala nito sa kanyang ulo at mga sugat at pasa sa kanyang natamo sa kanyang buong katawan. Bago nangyari ang aksidenteng yon, ay hiniling na sana ni Lawrence na wag na sana siyang mabuhay at kung ano man ang mangyari sa kanya sa mga oras na yon. Ngunit talagang mapaglaro ang tadhana. Sadyang binuhay pa siya kahit pa napaka-imposible talagang may makaligtas pa sa aksidenteng iyon ay kinataob ng kanyang sasakyan. Where am I? Unang salitang binanggit ni Lawrence ang una niyang maimulat ang kanyang mga mata. Nakatingin lamang siya sa kisame at nasisilaw sa matinding ilaw. Maliwanag ang buong lugar ni hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang katawan. Iisipin na sana niya na nasa langit na siya nang mapatingin siya sa kanyang tagiliran at makitang iba't ibang aparato na nakakabit sa kanyang katawan at iba pang mga equipment. Naroon din ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Christoph na labis-labis ang pag-aalala sa kanya. Lawrence! Thank God may malay ka na rin. Naiiyak na sabit pa sa kanya ng kanyang ina na kasalukuyang nakatitig sa kanyang mukha at hinahaplos-haplos pa ang kanyang buhok. Mabilis namang tumawag ng nurse si Christoph upang ipaalam na may malay na si Lawrence. Maya-maya pa ay dumating na nga doon ang nurse na kanyang tinawag. May malay na po ang pasyente? Mahinahong tanong ng babae. Dumistansya muna sandali si Ginang Buenavista upang mabigay daan sa nurse. Na makalapit na ng tuluyan ang nurse ay napatitig ito sa lalaki at ganun din si Lawrence sa kanya. Nasa langit na ba ako? Banggit ni Lawrence habang nakatingin sa babae. Hindi kasi siya makapaniwalang sa tinagal-tagal niyang hinanap si Zahara ay dito lang pala niya ito sa ospital makikita. Doon niya na lamang isa pala itong nurse. Sir, i-check ko lang po ang BP at temperature niyo tapos i-inform ko na pa kaagad ng doktor pagkatapos, sabi ni Zahara. Napatingin na nga lamang ang Ginang at si Christoph dahil sa naging reaksyon ni Lawrence nang makita niyang dalaga at saka nagkatinginan din sila ng makahulugan at may palaisip ang mga tingin. Samantala, tila baliwala naman kay Zahara ang naging pagkikita nilang muli ni Lawrence. Kung umasta pa nga ito ay para bang hindi sila nagkasama ng binata sa kama. As in, wala lang talaga ang lahat ng yan kay Zahara dahil hindi naman talaga siya interesado sa lalaki. Hindi na rin nakaimik pa si Lawrence sa kasalukuyang nakatitig sa babae. Ilang sandali pa'y nang matapos ma-check ni Zahara ang BP at temperature ng lalaki ay lumabas na rin ito ng silid. Sa pagkakataong yon ay lumapit ng muli kay Lawrence ang kanyang ina at ang kapatid na si Christoph. Bro, kamusta ang pakiramdam mo? Malumanay na tanong ni Christoph sa kanyang kapatid na ang atensyon na ay na kay Zahara pa rin. Ilang segundo rin itong hindi nakaimik at nang mabaling ang atensyon niya sa kapatid ay muli niyang ipinaulit ang tanong dito. Ano nga ulit yon? Muling tanong ni Lawrence kay Christoph. Sabi ko kung kamusta na bang pakiramdam mo? Tanong muli ni Christoph.
Napaiwas naman ng tingin si Lawrence nang bumalik na sa alaala niya ang mga nangyari bago mangyari ang aksidente. Nagbago ulit ang reaksyon ng kanyang muka at sa isang iglap ay bumalik ulit ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. I'm not okay. Hindi pa. I guess it will take a month bago ako makarecover ng maayos. Ika niya. Naging seryoso naman ang mukha ng kanyang ina at muling naluha-luha ang kanyang mga mata. Anak Lawrence, please don't do that again. Labis kami nag-alala ng papa mo pati na ni Christoph. Alam naming masama ang loob mo. Pero hindi mo naman kailangang pasakitan ng iyong sarili para lamang maipakita ang pagre-rebelde. Itinigil naman kaagad ni Lawrence ang dapat na sasabihin ng kanyang ina. Ma, hindi ako magre-rebelde kung hindi ako nasaktan. And I'm still human. At sana naman one day, ma-realize niyo yun. Sagot ni Lawrence. Sa isip ng ginang ay tila hindi pa nga nawawala sa isipan ni Lawrence sa mga nangyari. Ngunit kahit ganun pa man ang nangyari sa kanya, ay sadyang matigas pa rin ang kanyang ama at pilit pa rin itutuloy ang kanilang kasal sa ayaw man o sa gusto niya. Kahit ganun na ang nangyari kay Lawrence ay hindi pa rin iyon sapat para sa Ginoo. Bagkus para sa kanya ay wala pa rin makakapagpabago ng isip niya. Nauunawaan kita anak. Pero gusto ko rin ipaalala sa iyo na ang iyong ama ang batas sa ating bahay. Nauunawaan ko naman siya kung bakit niya ipinipilit ang kasal na iyon ni Lawrence dahil para rin sa iyo yun. Wala naman kaming ibang hangad kundi ang maging maayos ang buhay niyo. Sana maunawaan mo rin anak ang punto namin ng iyong ama. Hindi man gayon, pero umaasa kami na magiging maayos rin ang lahat. Hindi na lamang umimik si Lawrence. Tumagilid na lamang siya at ipinikit ang mga mata. Gusto ko na magpahinga. Hayaan niyo na muna ako mapag-isa. Aniya. Hinawakan naman ni Christoph ang kanyang ina sa likod at saka nagsalita. Sige Lawrence, magpahinga ka na mabuti. Magpagaling ka at magpalakas. Mauna na kami ni Mama. Pagmapaalam naman ni Christoph. Nauunawaan niya ang pinagdadaanan ng kanyang kapatid kung kaya't siya na lamang ang nagpakalma sa kanyang ina. Hanggang sa makalabas sila ng silid ay hindi na sila nilingon ni Lawrence. Galit pa rin siya at masama ang loob sa kanyang mga magulang. Minsan nga, nasasabi na lang niya sa kanyang sarili na sana ay hindi na lamang siya pinanganak na mayaman kung ganito lang din naman pala ang naghihintay sa kanyang kinabukasan at kapalaran. Huminga na lamang ng malalim si Lawrence at saka sumandali munang pumikit. Bigla namang sumagi sa kanyang isipan si Zahara. Muli siyang bumalikwas at huminga ng maayos. Ngayon, sisiguraduhin niyang hindi na mawawala sa kanyang landas ang dalaga, kaya gagawin niyang lahat maging malapit lang muli sila sa isa't isa. Para mawala ang sama ng loob na kanyang nararamdaman, ay naisipan na lamang niya na kulitin si Zahara. Sa may pader sa gilid ng kanyang kama ay naroon ng boton at mikropono kung saan pwedeng tawagan ng mga nurse kapag may kailangan ng pasyente. Sinubukan ni Lawrence sa pindutin ng button na iyon at kaagad namang tumugon ng nurse na naka-duty at iyon ay si Zahara. Yes sir, may kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong ni Zahara. Hindi naman magkamayaw si Lawrence at hindi maintindihan kung ano ang sasabihin o gagawin. Pagdating kasi kay Zahara ay bigla na lamang siyang nataranta. Bumilis naman ang tibok ng kanyang puso at saka humayos ang ngiga at hinanda ang sarili sa kanyang pagsagot. Oo, may kailangan ako. I need a pain reliever. Tama, I need pain reliever. Nauutal na sabi ni Lawrence. Iyon na nga lamang naiisip niyang palusot para muli niya makita si Zahara. Pain reliever, sir? Kakalagay lang po kanina sa inyo at ang ulit na po ay mamayang alas 10 ng gabi. Sagot naman ni Zahara. Napakagat na nga lamang si Lawrence sa kanyang pang-ibabang labi at saka umirap. Wala na siyang maisip na dahilan pa kaya wala na siyang choice kundi maghintay ng alas 10 ng gabi. Ganun ba? Pakiramdam ko kasi. Sandaling huminto si Lawrence. Pakiramdam niyo po ay ano? Tugtong na tanong ni Zahara. Pakiramdam ko kasi
Hindi pa rin naniniwala yung kirot simula nang iwan mo ako. Napapikit na lamang si Lawrence sa kanyang nasabi na yon. Hindi niya akalaing magpapakabadoy siya ng ganon para lamang sa isang babae. Sa kabilang linya naman ay napailing na lamang si Zahara at saka umirap. Ramdam din naman niyang nagpapapansin lang sa kanyang lalaki kaya binaliwala na lamang niya iyon. Sir, mukhang malaki yung tama sa inyong ulo nung aksidenteng yon kaya kung ano-ano na lang iyon naiisip at nasasabi. Pero wag ho kayo mag-alala. Maya-maya naman ho ay magre-rounds ng doktor kaya pakihintay na lang po. Sige po. Sabay baba ng telepono. Wait! Malakas na sabi naman ni Lawrence. Sa halip na magalit ay napangisi na lamang si Lawrence dahil may pagkamataray palang babae. Ibang-iba rin kasi ang personalidad nito nung una silang magkita sa bar. Makapal ang makeup niya noon, malambing magsalita at halos mahubaran na sa ikli ng suot. Kumpara ngayon na tila pulbo lamang ang kolorete sa mukha at balot na balot ng nurse uniform ang kanyang katawan. Mas simple at maamong tingnan. At hindi niya maitatanggi na mas gusto niya ang ganitong itsura ni Zahara. Kaya ngayon ay napaisip si Lawrence kung bakit kailangan pa ni Zahara na magbalat kayo sa kanyang sarili kung ito naman talaga ang kanyang tunay na personalidad. Sa kabilang banday, matyagang hinintay ni Lawrence na mag-aalas 10 na ng gabi. Kulang na nga lang ay mag-alarm siya para hindi siya malampasan ng oras kahit isang segundo. Sakto ng alas 10 ng gabi kaya tumawag na muli si Lawrence sa nurse station. Hello sir, ano pong kailangan ninyo? Bungad na sabi ng isang lalaking nurse sa kabilang linya. Napakunot naman ang noon ni Lawrence nang hindi si Zahara ang sumagot noon. Kahit masakit pa ang katawan, ay bigla siyang napaupo. Hello? Nasaan si Zahara? Nagtataka niyang tanong sa lalaki. Si Zahara po ba? Nakasama na po siya ni Doc Go. Magra-rounds pa po sila ngayon eh. Magalang na tugon naman ang lalaki. Mapupuntahan ba raw ako? Sabi niya kasi alas 10 ang pagtitake ng pain reliever ko. Sobrang sakit na kasi nung sugat ko eh. Pagpapaawa pa ni Lawrence. Mas inawaan pa nga niya ang kanyang pagsasalita para mas maging kaawa-awa pa siya. Ganun po ba? Sige po, sandali po, i-check ko po. Sir Buenavista nga po, no? Tanong ng nurse habang tinitingnan ang kanilang logbook. Oo. Lawrence Buenavista, room 310C. Tugon pa nga ni Lawrence. Okay, meron nga po kayong schedule ngayon ng pain reliever. Pero dahil wala pa po si Zahara, ay ako na lang po. Hindi. Si Zahara ang gusto ko. Siya lang ang gusto ko maglagay ng pain reliever sa akin. Demanding na sabi ni Lawrence sa mga kausap. Umalma naman kaagad ang nurse. Sir, hindi po kasi pwede ngayon si Zahara. Hindi rin naman po pwede na makalampas kayo ng gamot dahil ako pong malalagot at ako pong naiwang duty ngayon. Basta. Si Zahara lang ang gusto ko, okay? Kung hindi lang din siyang gagamot sa akin, di wag na lang. Pero sir, Mike, may problema ba? Sa sandaling yun ay bumalik na rin sa station si Zahara. Naabutan niya nakakunot ang noon ng kasamahang nurse na tila nag-aalala. Narinig naman kaagad ni Lawrence ang boses ni Zahara sa kabilang linya kaya muling nabuhayan ang kanyang loob. Si Zahara ba yun? Ibigay mo sa kanya, dali. Utos pa ni Lawrence. Sino ba yan, Mike, at parang stress na stress ka? Tanong naman ni Zahara. Bahagya namang inabot sa kanya ni Mike ang telepono. Si Sir Buenavista sa room 310C ayaw magpatikin ng pain reliever. Gusto raw niya ikaw, sabi ni Mike. Napailap naman si Zahara. Pakapasaway talaga. Mahina niyang sabi na may diin at saka inabot ng telepono. Sige, akin na. Inayos muna ni Zahara ang kanyang tindig at saka nagpakawala ng isang peking ngiti. Hello sir, si Zahara po ito. Papunta na po ako dyan. Konting hintay lang po. Sabi ng babae at saka muling pinababaan ito ng telepono. Grabe talagang babae nga.
palagi na lang akong pinagbababaan ng telepono. Di bale, makikita ko na naman na ulit siya. Kailangan mag-isip ako ng susunod na masakit. Maya-maya pa'y nagtungo na nga si Zahara sa kwarto na kinaroroonan ni Lawrence. Inis na inis siya at asiwang-asiwa sa lalaki, ngunit wala siyang choice kundi ang sundin si Lawrence dahil yun ang trabaho niya, ang alagaan ng kanyang pasyente. Ang alagaan, si Lawrence. Kumatok muna ito at saka binuksan ang pinto. Hindi naman magkamayaw si Lawrence. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. "Sir, pain reliever lang po," bungad ni Zahara. Nakatitig lang naman sa kanya si Lawrence at hindi malaman ang itsura kung ngingiti ba ito o ano. Habang si Zahara naman ay seryoso lamang na ginagawa ang kanyang trabaho. "Zahara!" Nilakasan na nga ni Lawrence ang kanyang loob at saka sinimulan ng kausapin ng dalaga. "Yes sir, may kailangan pa po ba kayo?" Seryoso namang tanong ni Zahara. Napapikit naman si Lawrence at tumingin ng malalim at saka muling tumingin sa dalaga. "Zahara, bakit umalis ka kaagad nung umaga?" Taas kilay na tanong ni Lawrence sa kanya. Inaasahan na ni Zahara na muli siyang uusisain ni Lawrence tungkol sa nangyari sa pagitan nila. May 1 linggo na rin ang nakakaraan. Wala naman kasi yun sa kanya. Ni hindi nga niya naisip si Lawrence. At isa pa, hindi naman talaga siya ganong klase ng babae na makikipag-bar at one night stand sa isang lalaki na noon lang niya nakilala. May dahilan naman kasi siya kung bakit niya nagawang makipagtalik nung kay Lawrence dahil hindi pa talagang tulad ni Lawrence ang tipo niya. Napilitan na lamang siya na gawin yon dahil sa isang malalim na dahilan. Nagbuntong hininga si Zahara at saka tinapat ang binata. "Sir, kung ano man pong nangyari sa pagitan nating dalawa noon, ibaon niyo na lang po sa limot dahil hindi ko naman dapat inaalala yon. And for sure, hindi lang naman yun ang unang beses na makikipag one night stand ka. So move on. Just forget it. Walang meaning yon, okay?" Tatalikod na sana si Zahara nang sumagot naman si Lawrence. "Sa'yo wala. Pero sa akin, meron. Kaya asahan mo na hindi dito natatapos ang pangungulit ko sa'yo." Kahit nakatalikod si Zahara, ay rinig naman niya ang sinabing iyon ni Lawrence. Napangisi na nga lamang siya at napailing. "Sige, tingnan natin kung hanggang saan mo kakayanin." Paghahamon ni Zahara tsaka tumalikod na at lumabas ng kwarto. Ito ang unang pagkakataon para sa isang babaerong katulad ni Lawrence na hamunin ng isang babae. Ito ang pagkakataon na baliwalain siya ng babae at wala ni konting interes sa pinapakita rito. Tanging si Zahara lamang nga ang nakagawa nito sa kanya at alam ni Lawrence na gusto niya ang kanyang ginagawa. Gusto niya ang pagiging baduy niya ngayon. Gusto niya ang pagiging makulit niya ngayon na malayo-malayo sa dati niyang personalidad. Habang lumilipas ang araw ay patuloy pa rin ang pangungulit ni Lawrence kay Zahara. Hindi niya iniinom ang kanyang mga gamot hanggat hindi si Zahara ang nagpapainom nito sa kanya. Ayaw din niya ng ibang nurse kung hindi lang din naman si Zahara. At tila nga tuluyan na siyang napako sa buong sistema ng dalaga. Habang ang isa naman ay natatawa na lang sa mga pinagkikikilos na ito ni Lawrence. Paminsan-minsan nga'y tinutukso na siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa halos araw-araw na pagre-request sa kanya ni Lawrence. "Zahara, ikaw na maglinis ng tahi ni room 310C?" Sambit ng isang nurse kay Zahara. Abala naman siya sa pagtitipa sa harap ng kanyang computer. "May ginagawa ko, kayo na lang." "Nako, busy rin kami. Mag-round na si Doc Chavez. Mauna na ako sa inyo." Napatingin naman si Zahara sa isa pa niyang kasamahan. Ako rin pala, may mga dadalhin pa ako sa OR. Sige Zahara, mauna na lang ako kaya kaya mo na yan." Napakunot naman ng dalaga sabay iiling. What's wrong with these people? Pagkairap niya ay tumayo na rin siya. No choice na siya ngayon dahil wala na talagang maglilinis ng tahi ni Lawrence maliban sa kanya. Simula kasi na mangulit na sa kanyang lalaki at nag-umpisa na rin siyang pagkaisahan ng kanyang mga kasamahang nurse. Palibhasa ay gwapo rin si Lawrence kaya
Hindi rin maitago ng ibang babaeng nurse na humanga sa kanya. Itinigil na nga muna ni Zahara ang kanyang ginagawa tsaka inuna munang puntahan si Lawrence. Papasok na sana siya ng silid nang bigla siyang napahinto dahil sa isang malakas na sigaw na nagmumula doon. Sobra ng kahihiyan ang ibinigay mo sa akin, Lawrence. Pinagbigyan ko lang ang mama mo na dalawin ka rito. I'm thinking na baka sakaling naalog na ng aksidente yun ang utak mo. But I was wrong. You're still disappointing me. Kailan ka ba magbabago? Sigaw ni Mr. Buenavista kay Lawrence. Naroon din si Ginang Buenavista at Christoph. Ikinagalit muli kasi ng kanyang ama ang pangtanggi nito na tumakbo bilang alkalde at maikasal na sa anak ng mayamang hasyendero para makatulong sa kanila sa susunod na eleksyon. Sa halip na maawa sa kalagayan ng anak, ay talagang titulo at kapangyarihan pa rin talaga ang kanyang nasa isip. Are you done, pa? Pumunta ka lang ba rito para naman sa pansarili mong kagustuhan o para kamustahin man lang ako? Pa, wala ako sa mood makipagtalo. Dahil alam ko namang alam niyo na ang isasagot ko sa inyo. Na hindi ako magpapakasal sa babaeng gusto niyong ipakasal sa akin dahil may iba na ako minamahal. At isa pa, actually she's the reason kung bakit nagbabago na ako. Hindi mo yun nakikita dahil puro failures ko naman yung nakikita at napapansin mo. You will never appreciate and understand me until you knew the true meaning of happiness. Gusto ko na po magpahinga. Makakaalis na po kayo. Mahinahong wika ni Lawrence. Nang maramdaman ni Zahara, lalabas ng mga tao na sa loob sandali muna siyang pumasok sa bakanteng kwarto sa tabi noon upang magtago. Napaisip si Zahara kung ano pa kayang pinagtatalunan nila sa loob. Pero isa lang ang alam ni Zahara na sigurado. Ama ni Lawrence ang kaaway niya sa loob ng silid na iyon. Nang makaalis na sina Mr. Buenavista ay doon tuluyang pumasok na sa loob si Zahara. Nagkunwari na lang si Zahara na wala siyang narinig. Ayaw din naman niya mag-usisa sa lalaki dahil baka kung ano pang isipin ng lalaki. Sir, nilinisin ko na po yung tahinin niyo. Bungad din Zahara. Halata naman niya sa mukha ni Lawrence ang wala ito sa mood. Itataas ko lang po ang damit ninyo. Habang marahang itinataas ni Zahara ang damit ni Lawrence, ay medyo naiilang naman siya sa titig na yun ng lalaki sa kanya. May problema ba? Nauutal na tanong ni Zahara na makaramdam na siya ng ilang mga tingin na iyon ng lalaki. Wala. I'm just trying to calm myself by looking at you. Seryoso niyang sabi. Sa isip ng dalaga, ganun talagang kalakas ang impact niya sa lalaki para gawin siya nitong stress reliever. Bigla niyang naalala ang mga narinig niya kanina na tila balak ipakasal sa ibang binata pero ayaw niya at nabanggit niya na may iba na siyang nagugustuhang babae at iyon ang dahilan ng nagiging pagbabago niya ngayon. Bakit? Bad trip ka ba? Panimulang tanong ni Zahara habang marahan na nililinis ang tahi sa tiyan ni Lawrence. Did you hear him? Tanong naman ng lalaki sa kanya. Wala namang masama kung sasabihin niyang oo kaya inamin na rin niyang totoo. Oo. Papasok na sana ako kanina nang marinig ko yung lalaki na sumisigaw. Papa mo? Yeah, pasensya ka na. Nalaman mo tuloy ang drama ng pamilya ko. Paumanhin ni Lawrence. That's okay. Actually, we have the same problem. Pag-amin naman ng babae. Napakunot naman ang noon ni Lawrence ang may pagtataka. What? What do you mean? Nagtataka niyang tanong. I heard na bala ka nilang ipakasal sa isang babae na hindi mo naman gusto. Just like a typical arranged marriage, tama? Tanong ni Zahara. Tumango naman si Lawrence. Oo, tama ka. Bakit ganun ka rin ba? Tanong niya. Bahagya namang ngumiti si Zahara. Yes. Nakaplano na rin ako ikasal sa isang lalaki na hindi ko namang gusto. At hindi lang yon. Kailanman ay hindi ko pa nakikita o nakikilala. That's so weird, right? How can I fall in love that fast na isa man lang sa information na mapapangasawa ko ay wala akong kaide-ideya? Nakakatawa, diba? Maging ito ang pag-nurse ko ay tinututulan nila.
At dahil sinunod ko to, kaya masama ang loob nila sa akin ngayon. Ako nga raw ang black sheep ng pamilya namin. But I don't care because I have my own life and I have my own decisions. Buhay ko to at ako ang may kontrol dito. Matapang na sabit ni Zahara. Bahagya namang napahanga si Lawrence sa kanya. Halos parehas lang sila ng pinagdadaanan kaya nakikita niya ang sarili niya sa dalaga. Matapang at may paninindigan. Parehas pala tayo ng pinagdadaanan. Matanong ko lang. Sandaling tumigil si Lawrence dahil hindi niya alam kung dapat ba niyang itanong ang gusto niyang itanong. Ngunit sa isip niya, kung hindi pa niya itatanong ngayon, ay lalo pat mahirap hulihin ang ganitong loob na babae, ay baka lalo lang umurong ang kanyang dila. Ano yan? Anong itatanong mo? Nagtatakang tanong naman ni Zahara. Gusto ko lang itanong kung may nobyo ka ba? Kabadong tanong ni Lawrence. Hindi man niya ipahalata ngunit ngayon lang siya kinabahan ng ganito sa kaharap na isang babae. Ayaw naman niyang pag-isipan siya na masama ni Zahara, ngunit batid naman ang dalaga na nagugustuhan talaga siya ng binata. Hindi niya ito itinatago at lantaran pa nga niya itong binubulgar at ipinapakita sa iba. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong ni Zahara. Oo sana, kung pwede. Diretsang tago naman ni Zahara. Meron. Walang ano-ano ay otomatikong napasingot ang mukha ni Lawrence nang malamang may nobyo na nga si Zahara. Bigla naman siyang nawala ng pag-asa. Napansin naman iyon ni Zahara kaya naman ay muli niyang dinugtungan ang kanyang salita. Pero noon pa yon. Hindi na ngayon. Parang isang alitap-tap naman ang sa mukha ni Lawrence sa biglang nagliwanag sa dilim sa sinabing iyon ni Zahara. Kani-kanina lamang ay parang kandila na siya na nauupos at nawalan ng pag-asa. Ngayon ay napalitan nito ng kagalakan at tuwa sa kanyang mukha. Talaga? So, ibig sabihin, single ka? Maagap niyang tanong. Oo, bakit may problema ba doon? Taas kilay niyang tanong. Napangiti naman ang bahagya si Lawrence. Oo. Dahil simula ngayon, hindi ka na pwedeng magpaligaw. Dahil ako nang nauna. Nauna? Kuno to namang tanong ni Zahara. Naunang magsabi na maniligaw ako. Ikaw talaga kung ano-anong nasa isip mo. Nagmukha namang makopa ang mga pisngi ni Zahara sa pamumula. Paiwas-iwas na lang ang kanyang tingin para hindi mahalata ni Lawrence ang kanyang nararamdaman. Baliw. Sige na. Hindi lang ikaw ang pasyente ko. Supladang sabi ni Zahara tsaka tuluyan ang umalis ang kwarto. Magkapareho nga ng kapalaran sina Lawrence at Zahara. Parehas ipinagkasundo ang kanilang mga puso sa iba na ni minsan na hindi pa nila nakikita o nakikilala. Noon para kay Lawrence, tutol siya sa napipinto niyang kasalanan dahil lang sa ayaw niya. Ngayon, mas lalo niyang tinututulan ang napipinto nilang kasalan dahil nahula na ni Zahara ang kanyang puso. Nang sumunod na araw, nagtungo ulit si Zahara sa kwarto ni Lawrence. Sir, i-check ko lang po ang BP at temperature ninyo. Aniya. Okay, salamat. Tugon naman ni Lawrence. Zahara? Napatingin na naman si Zahara sa lalaki na tila may gustong sabihin. May kailangan pa po ba kayo? Tanong naman ni Zahara. Can I go outside? Naboboring rin kasi ako rito sa loob. I just want some fresh air and sunlight. Pwede ba? Pagpapaalam ni Lawrence. Pwede naman po, pero kailangan ko muna rin humingi ng permiso sa doktor. Hayaan niyo po, babalik ka agad ako kapag nakausap ko na si Doc. Okay naman po ang BP ninyo at hindi na rin kayo nilalagnat. Kaya mauna na po ako. Lalabas na sana si Zahara nang pigilan siya ni Lawrence. Zahara, sandali. Bumaling naman ang tingin si Zahara sa kanya. Bakit po? May kailangan ba po ba kayo? Tanong niya. Bagya namang umiti si Lawrence.
Wala na. Gusto ko lang naman sabihin sana yung huwag ka nang magsabi ng po at salamat, aniya. Hindi na nga nakaramdam ng hiya si Lawrence sa tuwing magpapasalamat siya sa dalaga. Simula nga noong nagkakwentuhan silang dalawa patungkol sa mga pinagdadaanan nila ngayon, ay unti-unti na rin nalalapit ang kanilang mga loob sa bawat isa. Nagiging interesado na rin si Zahara sa kanya. Ayaw niya kasi sa lalaking babaero at ginagawa lamang na para usan ng mga kababaihan. At iyon ang pagkakakilala niya kay Lawrence. Base na rin sa kilos at inaasta nito nung una silang magkita. Walang anuman. Sige, mauna na ako. Wika ni Zahara tuluyan ang lumabas ng silid. Nang sumunod na araw, pumunta muli si Ginang Buenavista sa ospital upang dalawin si Lawrence pati na rin para muli itong kulitin. Naitanong kasi nila minsan sa doktor na tumitingin kay Lawrence ang tunay na lagay ng anak na nabanggit nito na maayos naman na daw si Lawrence at anytime kapag nakakautay na sa paglalakad ay pwede na siyang lumabas. Hindi ka pa ba talaga okay? Nakakahiya na sa bride mo dahil naa-adjust ng schedule lang dapat na kasal ninyo. Anasigi ng Rose sa anak niyang si Lawrence. Ma, akala ko ayos na ako kahapon pero ngayon, biglang bumalik na naman yung sakit ng tiyan ko. Give me 1 more week. Siguro naman ay okay na talaga ako nun. Nakangiwit pa ang mukha ni Lawrence habang sinasabing mga katagang yon. Hay nako Lawrence, sa kaka 1 week mo, inabot na ng 1 month ang delay ng inyong kasal. Hay, you're stressing me out, Lawrence. I'll explain this again to Mrs. Conchita. Just make sure na next week ay ayos ka na, ha? Paninigurado ng Ginang. Nang makaalis si Ginang Rose, ang kaninang mukha ni Lawrence na nakasimangot ay unti-unti nang umingisi ngayon dahil sa pangatlong pagkakataon ay napaniwala na naman niya ang kanyang ina kaya naudot na muli ang kanyang napipintong kasal. At kahit ano talagang mangyari, ay matutuloy pa rin ang nakatakdang kasal ni Lawrence at ng babaeng itinakda sa kanya. Ay, salamat. Nakalanghap din ang sariwang hangin. Napapikit si Lawrence habang nakatunghay sa kaulapan habang sinasambit ang mga katagang yon. Mabilis ngang inihingi ni Zahara ng permiso sa doktor ang paglabas sandali ni Lawrence. Pumayag naman kaagad ang doktor at hindi na humingi pa ng tulong sa iba pang nurse para ilabas ang binata. Napapansin na rin ito ng iba pang kasamahan ni Zahara dahil kung dati ay asiwang-asiwa ito sa lalaki, ngayon naman ay halos araw-arawin niya ng pagpunta sa silid na iyon at hindi na ipinapaubaya sa iba ang pag-aalaga kay Lawrence. Na-miss mo? Tanong naman sa kanya ni Zahara. Oo, sobra. Parang ang ayoko nang lumabas eh. Sinamaan naman siya ng tingin ni Zahara. Baliw. Mas gugustuhin mo pang magstay dito sa ospital kaysa tuluyang lumabas. Ano namang klaseng mindset yan? Pagtataray pa ni Zahara. Oo, mas gugustuhin ko pa rito sa ospital kaysa sa labas dahil sa labas, siguradong araw-araw na naman kaming mag-aaway ni Papa. Dito walang magkokontrol ng buhay ko. Tahimik at payapa lang. Matapat na sagot naman ni Lawrence. Kung sa bagay, base sa pinagdadaanan mo, may punto ka naman. Kasi ganun din naman ako. Dito sa mataas at malaking gusali na ito, payapa ang isip ko. Masaya ako na nagagawa ko yung tungkulin ko. Masaya ako na nakakatulong sa mga pasyente para maibsan yung sakit na nararamdaman nila. In this hospital, I found my comfort. I found my peace of mind. And this hospital is my comfort space. And being a nurse is something that will be forever attached in my name and in my heart. It sounds like you really love your profession, ano? Tanong pa ni Lawrence. Kulang na nga lamang ay matunaw na si Zahara sa kanyang kinatatayuan dahil sa mga titig sa kanya ng lalaki habang siya'y nagsasalita. Of course. Nagawa ko ang suwayin ng mga magulang ko para sa profesyon na to eh. Kahit nga nung nag-aaral pa lang ako, wala man lang silang moral support para naman lumakas yung loob ko na mapagtagumpayan yung study ko. But that's okay.
That's just part of my past. Ang mahalaga ay yung ngayon, na isa na akong ganap na nurse. Nakangiting sabi naman ni Zahara. I'm so proud of you. Seryosong sabi naman ni Lawrence. Sandali namang napatigil si Zahara. Biglang nangilid ang kanyang mga luha. Napatitig siya ng ilang segundo kay Lawrence na ikinapagtaka naman ng binata. Ang totoo kasi, ngayon lamang may nagsabi kay Zahara ng ganoong klaseng papuri. Inaasahan niya ang ganong salita sa kanyang mga magulang, ngunit ni minsan ay hindi nila ito naibigay sa kanya. Naisip nga niya kung sinunod lang niya siguro ang mga gustong mangyari sa kanya ng kanyang mga magulang na mag-manage ng kanilang mga negosyo, ay baka noon pa man may pinagmamalaki na siya ng mga ito. Pero para kay Zahara, mas gusto niyang marinig yon with a genuine heart, kaya ganon na lamang naging reaksyon niya nang sabihin iyon ni Lawrence. Oh, bakit parang naluluha ka? Tanong ni Lawrence sa dalaga. Wala naman. Ngayon ko lang kasi narinig ang mga salitang yan. Sarap para sa pakiramdam na malamang may taong proud sa'yo. Kahit hindi mo pa naman ako nakikilala ng lubusan, hindi ka nag-aatubili na sabihin yon. Salamat ha. Nakangiting sabi ni Zahara. Nagbigay naman ng isang nagtatakang mukha si Lawrence. Dahil lang doon kaya ka naluluha? Eh di sana noon pa lang sinabi ko na sa'yo yan. Kahit araw-arawin ko pa. Proud na proud ako sa'yo. Tunay yon. At dapat lang na ipagmalaki ka. Wika ni Lawrence. Natawa na nga lang ang dalaga. Ilang segundo rin silang natahimik nang muling magsalita si Lawrence. Huminga muna siya ng malalim at saka binaling ang tingin kay Zahara. Zahara? Tugon naman ni Zahara. Gusto ka ta. Diretsa ang sabi ni Lawrence. Namula naman ang mukha ni Zahara. Ano namang kalokohan yan? Ikakasal ka na, diba? At ganun din ako. Wika naman ng dalaga. Lumapit palalo sa kanya si Lawrence kaya bahagya namang napaurong si Zahara. Zahara, seryoso ako. Gusto kitang ligawan. Iyong kasal? Sila lang naman ang may gusto nun eh. Sila lang ang nagplano nun. Na hindi ko pa nga nakikilala ang babaeng yon, maging ang kanyang pamilya. At isa pa, buhay ko naman to eh. Ako magdedesisyon para sa buhay ko. At ang gusto ng puso ko ay ikaw, Zahara. Kahit alam kong hindi mo ako gusto, gugustuhin pa rin kita dahil maniwala ka man sa hindi. You are my good karma. Sa'yo lamang tumibok ng ganito ang puso ko. Simula na makita kita, kusa nang pumirme ang mga mata ko sa'yo at ayaw nang tumingin pa sa iba. At itong mga salitang to na sinasambit ng bibig ko ngayon, sa'yo ko lang sinasabi ang lahat ng to. Walang araw na hindi kita inisip. Minsan nga natatawa na lang ako dahil baka kaya na aksidente ako ay para muling magkita tayo. Nakatadhana na muli tayo magkita. I like you, Zahara. Please, hayaan mo lang ako naligawan ka. Hayaan mo akong gawin yan kahit sa tanang buhay ko. Hindi ko pa talaga naranasan ang manligaw. At para sa akin, sagrado ang bagay na yan. Actually, that's my life quote. Pwede kitang bulahin hanggang kailan ko gusto pero kapag sinabi kong gusto na kitang ligawan, ibig sabihin nun, seryoso na ako. Pagtatapat pa ni Lawrence. Hindi pa man makasagot ang dalaga ngayon ay ramdam naman niyang sincere si Lawrence sa kanyang mga sinabi. Kitang-kita naman niya ito sa mga mata ng lalaki. Natatakot kasi siyang mahulog o sumugal sa mga playboy na katulad ni Lawrence na minsan hindi mo alam kung kailan nagpapalusot o nagsasabi ng totoo. Sa ngayon ay wala munang assurance na maibibigay si Zahara. Ngunit, ipinapaalam naman niya sa binata na hindi pa niya sinasaraduhan ang puso niya para umibig muli. Isa rin kasi sa aspeto na nakakapagbigay ng dalawang isip sa kanya ay ang lalaki na nakatakdaring ikasal sa kanya.
Hindi pa rin niya nakikilala ang buong pamilya nito, maging ang lalaki ay hindi pa niya nakikita o nakikilala. Kaya hanggat wala pang kasiguraduhan ng damdamin niya para kay Lawrence, ay sasabay na lang muna siya sa agos at hayaan na lang ang lalaki na manligaw sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, napapansin na ng lahat ang pagiging malapit ni na Lawrence at Zahara hanggang sa kailangan na talagang ma-discharge ng lalaki, utos na rin ng kanyang ama. Oh, eto. Yan ang contact number ko at saka condo address. Nandiyan na rin ang suite number ko at maging ang FB account ko ay nandiyan na rin. I'm scared of losing you again. Baka mamaya kapag pinuntahan kita rito, hindi na naman kita matagpuan. Mabuti na yung maibigay ko na sa'yo yung mga contact details ko. Ikaw, kailangan ko rin sa'yo. Wika ni Lawrence. Nakaredy na nga ito sa kanyang paglabas. Kung kaya naman para wala nang kawala pa si Zahara, ay nagpalitan na sila ng contact information. Sinigurado pa nga ni Lawrence na ang kanyang ibinigay na information ni Zahara ay totoo. Natatawa na nga lamang sa kanyang dalaga at napapailing. Ikaw talaga, sige na. Magdoble ingat ka para hindi ka na bumalik dito. Ayoko nga. Kung pwede nga lamang maya't maya akong magpapabanggay, gagawin ko da. Pinutol naman ni Zahara ang kanyang salita. Shut up, hindi magandang biro yan Kung gagawin mo lang ding rason ng pasakitan ng sarili mo para lang makita ko, ay wag na lang. Mas mahalaga pa rin sa akin ang kaligtasan mo kaysa makita ka nga araw-araw dito. Hindi naman maayos ang kalagayan mo. Kaya wag ka na magpakita sa akin dito ha. Hayaan mo ako na lang lumabas para makita ka. Dire-diretsong sabi ni Zahara na nakaramdam naman ng inis sa binata. Unti-unti namang lumuwag ang mga ngiti ni Lawrence. Sa halip na masindak sa galit na iyon si Zahara, ay mas naramdaman niya ang kilig at galak sa kanyang puso dahil ramdam na ramdam niya ang pag-aalala ng dalaga sa kanya. Na kung dati ay pinagtutulakan siya ng dalaga na makalabas na ng ospital dahil sa sobrang pagkaasiwa nito dito, ngayon ang dahilan na ni Zahara ay ayaw niya nang masaktan pa muli si Lawrence, kaya gusto niya nang lumabas ang binata. Concern ka sa akin? Tanong kaagad ni Lawrence ang nakangisi. Napaiwas naman ang tingin ng babae. Hindi. Basta. Sige na, huwag nang matigas ang ulo ha. Sige na, marami pa akong trabaho. Tumalikod na rin si Zahara papasok ng ospital at rinig na rinig pa rin niya ang pamamaalam sa kanya ni Lawrence. Zahara, magchat-chat ka kaagad ha. Tatawagan kita kapag nasa kondo na ako. Sigaw pa ni Lawrence. Wala siyang pakialam kung may ibang makakarinig sa kanya. Napailing na nga lang din si Zahara tsaka napangiti at hindi na lang lumingon sa binata. Samantala, nang makauwi naman si Lawrence ay hindi na ito pinayagan pa makabalik sa kanyang condo unit ng kanyang ama at doon na nga pinadiretso sa mansyon. Lawrence, dito ka na sa bahay titigil bago ang kasal mo. Utos yan ng ama mo kaya huwag ka na matigas ang ulo. Wika ng ginang habang hahabol-habol ang anak patungo sa silid nito. May magagawa pa ba ako? Basta, hindi ako magpapakasal. Sabi naman ni Lawrence na may diin. Umalis na rin ang ginang at niiwan na nga roon sa kanyang kwarto si Lawrence. Mauuwi lang din naman pala yan sa pagtatalo kaya hindi na sumagot pa ang ginang. Nagtungo naman doon ang kanyang kuya para siya'y kamustahin. Oh, Lawrence, kamusta ng pakiramdam mo? Bungad nito. Malaya namang humiga doon sa kanyang kama si Lawrence. Ay, salamat. May nangamusta rin sa akin sa pamamahay na to. Wika pa niya. So hindi pala pangangamusta ang rason ni mama kaya siya nanggaling dito? Tanong niya. Syempre hindi. Yung kasal pa rin ang issue sa kanila. Nakakasawa na. Bakit ba kasi hindi mo nalang tanggapin? Malay mo, kapag nakilala mong mapapangasawa mo, ay magustuhan mo rin siya. Mas makikilala niyo ang isa't isa kapag nagsama na kayo. At saka, wala naman sa tagal o haba ng pinagsamahan ninyo yan. May iba nga dyan na matagal na nga pero nagkakahiwalay pa rin dahil sa hindi pa naman talaga nakikilala ang tunay na pagkatao ng kanilang partner. Kahit na gano'n na sila katagal. Kaya Lawrence, for me,
Sundin mo na lang sila na magpakasal. Paliwanag ni Christoph. Ngunit kahit anong paliwanag na sabihin nila kay Lawrence ay hindi na ito makikinig dahil ang buong sistema at atensyon niya ay nakay Zahara lamang. Sa kabilang banda nung makapag-usap na sila ng kuya niya ay umalis na rin ito. Mabilis na kinuha ni Lawrence ang kanyang phone at saka denial ang numero na ibinigay sa kanya ni Zahara. Nakailang tawag na rin siya ngunit walang sumasagot. Ni hindi pa nga rin ito nasasagot ang friend request niya sa kanyang FB account. Kasasabi nga lang nito na tatawagan niyang dalaga pagka-uwi niya, ngunit si Zahara na ang nawala. Hindi naman maiwasan ni Lawrence sa mag-alala at magtaka dahil kani-kanina naman ay okay naman sa kanyang dalaga. Iniisip na lang niya na baka abala lang dahil sa mga oras na ito ay pa-out na rin siya. Hanggang gumabi na nga ay panay pa rin ang contact niya sa dalaga hanggang sa tuluyan na nga itong hindi na nag-ring. Nang sumunod na araw ay muli siyang bumalik sa ospital upang dalawin sana si Zahara at yayaing lumabas. Ngunit nang maitanong niya sa information si Zahara ay nabiglaan na lamang siya sa kanyang nalaman. Wala na rito si Zahara sir, kaka-resign lang niya kahapon lang din. Urgent daw po eh. Sabi ng nasa information. Ikinagimbal ng mundo ni Lawrence ang kanyang nalaman. Ang saya-saya lang nila kahapon tapos ngayon ay mawawala na naman na parang bula si Zahara? Ano? Nag-resign na siya? Eh bakit ang bilis? Duty pa siya kahapon na. Kunot noong tanong ni Lawrence. Ngunit walang maibigay na kasagutan ng babae dahil kahit sila ay hindi alam ang dahilan kung bakit bigla na lang umalis si Zahara. Ito na naman yung sandali na kinakatakutan noon ni Lawrence. Ang umalis na naman ng walang paalam si Zahara. Hindi rin inilagay ng dalaga ang kanyang address para hindi na siya mapuntahan pa ng binata. Nakaramdam naman ng panlulumo si Lawrence. Buong akala niya ay ayos na silang dalawa. Nagkakabiruan at nagkukwentuhan na rin naman sila. Kaya hindi niya maisip kung bakit muli na naman itong nawala. Hindi tuloy alam ni Lawrence ang kanyang mararamdaman. Sa loob-loob niya baka ganito talaga ang gawain ni Zahara. Kaya masasabi niyang ito talaga ang kanyang karma. Naiisip din niya na baka pinaglalaroan lamang nito ang kanyang damdamin. Pinilit pa rin niyang ipagtanong sa iba pang mga nurse ngunit walang nakakaalam kung nasan ba talaga si Zahara. Sinubukan niya ulit at paulit-ulit na tawagan ang ibinigay nitong numero ngunit wala na talaga. Tila patay na nga ang phone ni Zahara. Lalo namang napaisip ng malalim si Lawrence sa loob ng kanyang sasakyan. Napaka-imposible naman na basta na lang mawala si Zahara o mag-resign ng ganun-ganun na lang dahil batid niya kung gaano nito kagusto ang kanyang ginagawa. Kaya naman nag-iwan nito ng isang malaking palaisipan sa binata. Ilang araw na din ang lumipas ngunit wala na talagang Zahara ang nagpakiramdam o nagpakita sa kanya. Unti-unti na rin siyang nawalan ng pag-asa na muli pang babalik ang dalaga. Sa isip niya ay baka nga pinaglalaruan lamang siya nito at ito na nga ang kanyang karma sa pagiging babaero niya. Samantala, ilang araw na rin ang nakalipas buhat nang mag-resign si Zahara. Labag ito sa kanyang kalooban at ang tanging mga magulang lang niya ang may gusto nun. Nakakulong lang si Zahara sa 4 na sulok ng kanyang kwarto habang nakatulala lang nakadungaw sa kanyang bintana. Nakaupo siya ron sa may pasimano habang minamasdan ang buong ganda ng kanilang hasyenda. Ma'am Zahara, ito na pong pagkain ninyo. Wika ng katulong. Maging ang kanyang pagkain ay nirarasyon na lamang din sa kanyang silid na ang turing sa kanya ay animoy isang pasyente sa ospital. This time, hindi niya gusto at desisyong maglaho muli ng parang isang bula. Gustong-gusto niya nang makita o makausap man ng si Lawrence. Ngunit maging ang kanyang mga personal gadgets ay kinumpis ka na rin ng kanyang mga magulang. Akala mo isang teenager lamang na tumatakas tuwing 10 oras ng gabi ang trato sa kanya. Nalalapit na rin kasi ang kanyang kasal kaya mas umigting ang seguridad nila sa bahay na hindi na makakatakas pa si Zahara. Pakibalik mo na lang sa baba. Manang, wala akong ganang kumain. Nangihinang sagot ni Zahara na nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Pero mami, hindi pa. Hindi na naituloy pa ng katulong ang kanyang sasabihin nang biglang umimik ang dalaga. Manang, sige na po. Ibaba niyo na po.
dahil masasayang lang yan dito. Ipinilit pa rin ni Zahara na maging mahinahon kahit pa durog na talaga ang kanyang puso. Sa kabilang banday, sumunod na lamang katulong at tuluyan ang lumabas ng silid, dala-dala ang tray ng pagkain. Maya-maya pa ay may muling kumatok sa kanyang silid. Zahara? Banggit ng kanyang mommy. Nalatili pa rin si Zahara sa ganong posisyon na tila walang narinig. Hanggang sa makalapit na nga sa kanya ang ginang ay tahimik pa rin siya at walang kibo. Zahara, anak. Ilang araw ka na hindi kumakain. Baka kung ano nang mangyayari sa'yo. Please naman, anak. Huwag mo nang pahirapan pa o pasakitan ng sarili mo. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Kahit ano pa nga ang gawin at sabihin nila, ay tila wala namang epekto ito sa dalaga. Gagawin na lang ng katawan niya ang gustong ipagawa ng kanyang mga magulang. Wala na siyang kontrol sa kanyang sarili dahil bukod sa hinang-hina na siya, ay nakakaramdam na rin siya ng matinding pagod. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito at hindi nagreklamo o nagpumiglas pa dahil pagod na rin siya. Anak, please, kahit ilang subo lang, nag-aalala na ako sa'yo. Muling pagmamakaawa ng ginang na unti-unti na rin naluluha ang mga mata. Lumipas ang ilang minuto ngunit hindi na talaga umimik pa ang dalaga. Wala na siyang pakialam sa nangyayari, lalo pat nalalapit na ang kasal na itinakda sa kanya. Ay, sige anak. Mukhang hindi na kita mapipilit pa. Pero gusto ko lang na ipaalam sa'yo na sa isang araw ng kasal mo. Sige anak, mauuna na ako. Pagkalabas ng ginang ay saka naman sinundan ni Zahara ng masamang tingin ng direksyon na nilakaran ng kanyang ina. Galit na galit siya sa kanyang mga magulang. Gusto sana niyang tumakas ngunit hindi niya magawa dahil sa bantay na bantay siya ng kanilang mga tauhan. Animoy isang hired killer sa kulungan ng binabantayan at kulang na lamang ay lagyan siya ng posas para wala nang kawala pa. Samantala, dumating na nga ang itinakdang araw. Akay-akay lang ng mga kasambahay si Zahara sa kanilang dressing room kung saan naghihintay na sa kanya roon ang kanilang personal makeup artist and hairstylist. Nagbistulan namang isang robot si Zahara na sumabay lamang sa agos. Blanko lamang ang kanyang itsura at malayong malayo sa postura ng isang bride na masaya at sabik na sa araw ng kanyang kasal. Mas ipinaparamdam niya sa mga ito na hindi niya gusto ang mga nangyayari. Unti-unti na nga ring nangingislap ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Ngunit pinipigilan pa rin niya itong pumatak. Miss Zahara, ano pong gusto niyong ayos ang buhok ninyo? Tanong ng hairstylist. Nakatulala lamang si Zahara habang minamasdan ang kanyang refleksyon sa kanyang salamin. Ang kanyang refleksyon na punong-puno ng lungkot at kasawian. Punong-puno ng dalamhati at sama ng loob na kailanman ay hindi niya matatanggap ang nangyayari. Ngunit wala na rin naman siya magagawa kundi ang sumunod sa gusto ng kanyang mga magulang. Ang magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal at tanggapin ang buhay at kapalaran na inilaan na para sa kanya. Anything. Just do what you need to do. Walang buhay niyang sagot sa hairstylist. Napatingin na nga lamang sa kanyang refleksyon ng bakla at hindi mawari kung maaawa ba o matutuwa para sa dalaga. Ramdam nilang lahat doon ang negatibong damdamin ni Zahara kaya tahimik lang silang lahat doon sa silid na iyon. Ilang oras nang matapos ang pag-aayos ay isinuot na rin kay Zahara ang kanyang wedding gown. Simple lamang ang gown na yon ngunit talagang napakaganda ng detalye at designs noon. Sabi nga nila, simple but elegant at akmang-akma sa personalidad na magsusuot nito na si Zahara. Bago siya tuluyang lumabas ay pinasadahan muna siya ng tingin ng kanyang sarili habang suot-suot naman ang gown na iyon. Hindi maitatanggi ang ganda ng kanyang mukha. Mas lalo siyang pinuri ng kanyang ina nang pumasok na rin ito sa loob. You look so elegantly gorgeous, Zahara. Napakaganda mo sa puting wedding gown na yan. Naluluhang sabi pa ng ginang. Blanko pa rin ang reaksyon ng mukha ni Zahara. It seems like she's breathing her last breath. Sa oras na pumwesto na siya sa may pintuan ng simbahan at lumakad sa pulang carpet, ay tuluyan na ngang nawala ang kanyang kalayaan. Kalayaan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ginawa niya ang lahat para hindi matuloy ang kasal at para masunod ang gusto niya ngunit
sadyang hindi na ito ang nais ng kapalaran. Hindi na ito ang naaayon sa kanyang tadhana kaya naman hindi na siya umalma pa. Ilang oras na lamang ay maikakasal na siya sa lalaking hindi naman niya mahal. Ngunit magpagganon pa man ay nakabaon pa rin sa kaibuturan ng kanyang puso ang pagmamahal niya para kay Lawrence na hindi man lang niya nasabi noon sa ospital. Ngayon, pipilitin at susubukan na lang ni Zahara na tanggapin ang kanyang kapalaran. Dahil ito naman talagang dapat. Susubukan niya ng kalimutan si Lawrence kahit sobrang sakit at hirap nito para sa kanya. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang oras, narating na rin nila ang simbahan na pagdarausan ng kanilang pag-iisang dibdib. Nauna nang bumaba ang ginang at saka sumunod naman si Zahara. Nakaharap na sa kanyang mukha ang puting belo at nagtungo na sa malaking pintuan ng simbahan na nakasarado pa rin at tila siya na lamang ang hinihintay. Sa loob naman ay naroon na rin ang mga bisita at mahal nila sa buhay, maging ang kanyang mapapangasawa ay nakaabang na rin doon sa may dulo ng altar. Ilang segundo na lamang ay bubuksan ng pintuan. Nagbigay na rin ng hudyat sa loob na nariyan ng bride kaya naghanda na rin ang lahat. Sa puntong to ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Zahara. Gusto sana niyang tumakas at tumakbo papalayo, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Bigla na lamang nanigas ang kanyang mga paa at wala nang kakayanang humakbang pa. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at saka huminga na malalim. Sa wakas ay marahan na ring binuksan ang pintuan ng simbahan. Namanghang lahat sa ganda ng kasuotan ni Zahara. Maging sa mukha nito, kahit pa nakasuot ito ng belo, kita pa rin nilang magandang itsura ng dalaga. Nagsimula na rin humakbang at tumakad si Zahara sa may red carpet patungo sa kanyang groom na kasalukuyang nakayuko. Ni walang ngiti ang umuusbong sa mukha ng dalaga. Halatang hindi tanggap ang nangyayari. Maya-maya pa na mapatingin si Zahara sa lalaki ay doon na rin ito umangat ang tingin sa kanya. Habang naglalakad ay nanlaki ang kanilang mga mata nang magkasalubong ang kanilang mga tingin. Si Lawrence ang groom na naghihintay sa kanya. At si Zahara naman ang bride na kasalukuyang papalapit na rin sa kanya. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Parang ang panaginip lang lahat. Biglang tinugon ni Cupido ang kanina lamang ay pinagdarasal ang dalawa na sana sila na lamang ang ikasal sa isa't isa. Nang maihatid na ni Zahara ang kanyang mga magulang sa harapan ni Lawrence, ay doon na sila nagbigay ng isang maluwag na ngiti sa anak at saka niyakap ito na mahigpit. Zahara, he's your groom. Lawrence, sambit ng kanyang ina. Gulong-gulo pa rin ang isip ng dalawa. Kung kanina lamang ay gusto nilang ihinto ang kasal, ngayon naman ay tila gusto na nilang madaliin ang lahat para maging isang ganap na mag-asawa na sila. Sa sandaling ito, ano man ang naging dahilan ng kanilang mga magulang ay wala na silang pakialam dahil ang mahalaga sa bandang huli ay sila pa rin dalawang magsasama. Lawrence? Nauutal na sambit ni Zahara habang nakatingin pa rin sa mukha ng binata. Naluluha na rin ang kanilang mga mata. Kahit nagugulahan at litong nito sa nangyayari, ay sinuklian na lamang iyon ni Lawrence ng isang maluwag na ngiti na nagpapahayag kung gaano siya kasaya ngayon. Zahara, sobrang saya ko. Kung panaginip man to, o nag-hallucinate man ako, ayoko nang magising pa o matapos to. I can't speak a word anymore. Tara na't magbitaw ng sumpaan sa isa't isa. Sa pagkakataong yon ay sabay na silang nagtungo sa may gitna ng altar sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila at sa harap ng Diyos na magiging saksi sa kanilang bibitawang mga pangako at pagsusumpaan ng pag-ibig para sa isa't isa. Zahara, noong una pa lang kitang nakita sa bar, tumibok na ng abnormal ang aking puso. Lagi kong sinasabi sa'yo, you're my good karma. Ikaw ang nagpabago sa akin. Simula na makita kita, hindi na ako tumingin sa iba. Ikaw na lang hinahanap-hanap ng mga mata ko. Thank you. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ngayon nangangako ako. Sa harap ng lahat ng tao dito sa loob ng simbahan, lalong-lalo na sa harap ng Diyos, nagagawin ko ang lahat
para maging isang mabuting asawa sa'yo at sa mga magiging anak natin. Araw-araw kitang kikilalanin. Araw-araw kong aalamin ang mga ayaw at gusto mo. Araw-araw kitang liligawan at susuyuin. Dahil alam kong hindi naging sapat ang ating naging pagsasama. Wala akong bagay na ipagdadamot sa'yo. At sa lahat ng magiging achievements mo, akong kauna-unahang sisigaw sa buong mundo kung gaano ako ka-proud sa'yo. Susuportahan kita sa lahat ng gusto mo. At ang tanging pagkakaabalahan ko lang ay ang mahalin ka araw-araw. Mahal na mahal kita, Zahara. Mahal na mahal. Nagmistulang nanonood ng isang pelikula ang mga taong naroon na hindi na rin iwasan pang mapaluha sa mga sinabing iyon ni Lawrence. Maging ang mga magulang nila ay umiiyak ng dahil sa tuwa at galak. Ngayon, pagkakataon naman ni Zahara na ihiyag ang kanyang damdamin. Lawrence, alam mo kanina bago bumukas yung malaking pintuang yan? Bago ako tuluyang pumasok at magmarcha sa gitna ng maraming tao patungo sa aking mapapangasawa, sa pagpikit ko, isa lang ang hiniling ko. Na sana sa huling pagkakataon, makita kitang muli at masabi man lang sa'yo ang mga katagang hindi ko man lang nasabi sa'yo noon. I was still hoping na for the last minute, tatakbo ka dyan at sisigaw ng itigil ang kasal. Hindi na pala mangyayari yun dahil ikaw na pala talagang mapapangasawa ko. At ngayon nasa harapan na kita. Ilalahad ko na sa iyo ang damdamin ko. Gusto kita, Lawrence. Akala ko wala lang to eh. Akala ko napadaan lang sa puso ko. Pero hindi ka na umalis doon. Mas lumalim pa nga dahil doon sa mga araw na hindi kita nakita. Gusto kita. At ikaw lang din ang gusto kong mahalin. Ikaw ang kauna-unahang tao na nagparamdam ng worth ko. Nagparamdam ng suporta sa passion ko. You were there, Lawrence. You were there nung panahon gusto ko nang bumigay. That night, the first time we saw each other, sa totoo lang, suicidal na ako doon. Decidido at desperada na ako. Ngunit hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung bakit mas pinili kong makasama ka nung gabing yon. Kahit hindi naman kita kilala. Kaya sa wakasan ko ang buhay ko. May purpose pala. May dahilan palang lahat. Kaya ako may dapat mong magpasalamat sa ating dalawa. Ako yon. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko, Lawrence. Sa sandaling yon ay nangibabaw ang pagmamahal at ang mga luha ng kagalakan. Bandang huli, nagtagumpay rin silang maikasal sa isa't isa. Sa katunayan, inihinto na nga sana ng kanilang mga magulang ang kasalan dahil bilang magulang ay masakit din naman para sa kanila na makita ang kanilang mga anak na nahihirapan at nasasaktan. Ngunit nang makita noon ni na Gina Buenavista at Christoph si Zahara sa ospital at ang nagiging pagtitigan ng dalawa, lalo pa nang ipangalandakan sa kanila ni Lawrence kung gaano niya kagusto si Zahara, ay hindi na sila nagdalawang isipan na ituloy na nga ang kasalan. Hindi na nga nila ipinaalam yan sa dalawa para sila mismo makasaksi sa magiging tagpo na iyon. Ngayon nakasal na sina Zahara at Lawrence, ay mas pinaigting nila ang kanilang samahan. Araw-araw na silang may nadidiskubre sa isa't isa sa mga ayaw at gusto nila. Nagdadalang tao na rin si Zahara sa kanilang panganay na anak. Bumalik muli siya sa pag-nurse na todo suporta pa rin sa kanya habang si Lawrence naman ay mas pinili na lang na mag-manage ng negosyo kaysa pumasok sa politika at hindi na rin ito tinutulan ng kanyang mga magulang, lalong-lalo na ng kanyang ama. Nagsasama na nga sila sa iisang bubong at masayang pinagsasaluhang buong puso ang pagmamahalan nila para sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!